agenda of the day. Ikaw ba yung sumang-ayon na? Ang kinabuo talaga. Ito Soto, you are the Senate President. At kinakausap ka ng Speaker of the House. Ibig sabihin, you are representing Senate and si Bodili is representing the Congress. Dalawa kayong nag-uusap. At yung pinag-uusapan nyo doon, whether natuloy yun or hindi, the fact na you welcomed it, the fact that you spent time listening to it, it means you're considering it. Magandang araw, Banateros. Ito na naman. Nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news mentor sa kalat na YouTube, Boss D at your service. Ang vlogger na hindi dapat iniintindi. Ang vlogger na hindi dapat napapanaginipan. At ang vlogger na hindi dapat masyadong ina-idolize. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balong-balungan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga iyakin ng mga senador sa Pilipinas. Mga kupal, animal, wisit na bigat wala si Grace Winning Santos sa buhay ko parang ng sinto-sinto, baliwag do'y sa bulpatak, pagaling pusher, orakot, kawatan, magdanakaw, sindikato, membro ng kuratong paliling sa gobyerno, mga kidnapper sa Pilipinas, sa pamahalaan. Lahat ng mga mandarabong, mga umid, mandurukot, mandrugas, mambubudol, sinungaling, lahat ng mga maligno, impacto, masasamang espiritu, mapangko ni Satanas, Judas, Barabas, Estas. Ito na naman, panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman. Medyo naging busy lang tayo these past few days. Maraming salamat mga boss. Kasi yung mga ina-upload ko, pinapanood nyo. Kailangan nyo panoorin lahat ng ina-upload ko para pag nag-usap-usap tayo, matindi yung mga pag-uusapan natin. Para ano kayo, alam nyo kung ano yung mga malulupit na mga pagkukwentuhan natin. At ako po, alam ninyo ha. Dahil kanina, galing kami ng Department of Justice dahil sumuporta tayo doon sa ating mga kapatid na Banateros dahil kanina nag-subscribe sila, sumumpa sila dyan sa Department of Justice doon sa patawang demanda ni Trillanes na hindi naman siya umunta. Putang inakala ko katapang-tapang ng tao na yun, nagpunta pa ako para makaharap ko lang siya. Putang ina yun, ni anino niya, hindi nagpakita ko, yabang-yabang yan, di ba? Ang tapang-tapang yan, no? Siyempre nagsama-sama lahat ng mga pasakit sa ulo, lahat ng mga sakit sa ulo ng Pilipinas, ng gobyerno, ng mga magnanakaw at mga kawatan, nandiyan dyan sa DOJ kanina. Kompleto ang Banateros Brothers kanina dyan sa DOJ. Kasama namin ng 18 Marines, kasama namin si Jay Sonza, tapos nandiyan din sila Kati Bina, lahat ng mga idinimanda na itong tarantadong sundalong kanin na ito na hindi nga pinaniwalaan dyan sa Caloocan. Taliit-liit na lang ng Caloocan. Iilan na lang mga botante dyan, hindi niya pa naloko. Matakin mo, hindi naman matatalino mga tao dyan, hindi niya pa nabola. Ang ginaganyan siya katanga. Oo. Sabi ko sa inyo, kahit sanggol, hindi maniniwala sa kanya. Wala nang isip yung sanggol ha. Oo, hindi pa maniniwala sa kanya. Sige yan, tayo na Trillanes, tanga yan. Oo, mga bossing. Nako ko, at talaga naman, nagpunta kami doon, talagang inaantay namin kung nandun siya. Kasi di ba, 18 Marines yung ilan doon mga kasama niya sa Magdalo. Gigil na gigil sa kanya, baka kagatin yung mukha niya, tsaka yung pisgin niya nun eh. O hindi nagpakita ang gulo, takot naman pala yan eh. Demanda ng demanda, tapos hindi aatin, ano yun? At kinapuros ano lang, payabang lang sa TV, payabang lang sa interview. Mayapang lang, mag-aakusahan, pero kapag kakaharapin na siya ng mga aakusahan niya, takot na. Eh kaya naman matapang yun eh. Noong nagpakita ng warrant kunyari na ewan pinagawa yata niya yun sa likod bahay lang nila eh. O nagpakita yun ng warrant pumunta dyan sa Senado, kaya matapang dahil may kasamang NBI eh. Pero pag sarili lang yan, naihinga sa salawal yan eh. At syempre, grab ko na rin yung opportunity para magpasalamat sa Panginoon at magpasalamat sa Department of Justice dahil ako sa totoo lang, malaki ang tiwala ko pa rin sa hustisya sa Pilipinas. Naniniwala ako na ang mga korte sa Pilipinas, pati ang Fiscal's Office, naniniwala ako na matitinog pa rin mag-isip yung mga karamihan dyan. Siguro, sa dami nila dyan, siguro may mangilan-ngilan na nai-influensyahan, na takot, walang bento, pero ibang klase o na nabibilib
pa rin ako kasi kahit na ganyan Ay. kalaki pressure, kahit na hawak nila lahat, nagpa-function pa rin ng matino yung ang Department of Justice kahit na medyo, alam mo na, parang hindi tayo nagtitiwala, di ba? Tapos ultimong yung Department of Justice, di ba, yung kanilang head na si Divina. Parang wala nang tiwala sa hustisya sa Pilipinas, walang tiwala sa korte sa Pilipinas, walang tiwala sa Supreme Court. Na sinasabi nila na wala daw kakayanan ang Pilipinas na mag-bista o magdinig o tawag dito mag-judge sa kaso ng human rights violation or crime against human. O parang sila mismo minamaliit nila yung mga korte pero may mga mangilan-ngilan pa rin dyan na independent mag-isip. At I would like to congratulate and thank yung aking mga abogado dyan sa yung mga abogado kong mga magagaling kong magaganda at malulupit kong mga abogado. Oo, ang gaganda, ang tatapang pa. Oo, kasi na-dismiss to yung ating kaso. Yung sedition, na inciting to sedition na isinampa sa atin ng bobo, inutil, walang kwenta, at pangit, masama ugali, satanas, demonyo, mukhang tae, na si General Torre. General Cleaner Torre. Kasi nagsampayan siya ng kaso sa mga ng inciting to sedition, rebellion. Sa nung una sila Banat Bay, na-dismiss din yan. Dahil sabi nga ng ating mga korte at ang ating mga piskal, kung ikaw mayroon kasi ang desisyon ng Korte Suprema na kapag ikaw ay taga-gobyerno nga dapat hindi malambot ang puso mo. Kailangan makapal naman ang mukha mo, Torre. Bakit nasasaktan ka sa mga sinasabi sa'yo? Totoo naman. Alam nyo, kaya ngayon, hiniwalay ni Torre sa akin, sobrang galit niya sa akin, mga bossing. Nung na-dismiss yung kanila Banat Man, nung na-dismiss yung sa ibang mga sinampahan niya ng kaso ng sedition or inciting to sedition, na-dismiss na yun hiniwalay niya ako. Solo yung final niya sa akin, sobrang galit niya. Solo yung i-final niya sa akin, tapos na-dismiss na yun nung una, nag-motion for reconsideration pa si Tanga. Yun na nakakatawa. Sa kanila Banat pa, hindi siya nag-motion for reconsideration, sa akin lang nag-motion for reconsideration siya. Pero with our good faith sa batas sa Pilipinas, marami pa rin talagang nag-iisip ng matino at marami pa rin talagang matitino. Hindi lahat talaga dyan sa DOJ ay mga loko-loko. Marami dyan, baka nga karamihan dyan, baka majority dyan, at least mga 99% ng mga tao dyan ay nag-a-adhere pa din sa konstitusyon. So, ayun, na-dismiss yung ating kaso. Maraming salamat. 2 beses po na-dismiss. Yung una, yung kanyang initial na demanda, and then yung pangalawang demanda niya. Yung kanyang motion for reconsideration ay ganun pa rin. Isa lang ang desisyon, dismiss.